FM. Lagi tayo mag-ingat sa mga kinikilos natin. Baka hindi natin alam, meron palang mga nabubuhay sa mundong ito na hindi natin nakikita. At kapag naistorbo natin sila, gumaganti sila. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lindsay, 32 years old, tiga Maynila. At hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Pero dahil sa isang pangyayari, mukhang nasusubok na ngayon ang paniniwala kong yun. Alam ko, may mga taong kagaya ko na hindi rin naniniwala sa ganitong mga bagay. At hindi ko rin naman kayo pinipilit mga idol. Kayo na ang bahalang humusga kung totoo ba ang matutunghayan nyo sa ibabahagi ko sa inyong kwento ko. At sisimulan ko ito noong nagbabaksyon ako kasama ang kaibigan at anak ko. Para pansamantala, sana makalimot sa mga problemang pinagdaraanan ko. Oh, nandito na pala yung paborito kong pamangkin eh. Kumusta, Lindsay? Mabuti naman po, Tio Elmo. Salamat. Ay, nakarating din kami. Ang layo din po kasi nitong biniyahe namin. Ay, umupo muna kayo. At nang makapagpahinga muna kayo. Ito na ba yung anak mo ha? Ang laki na! Opo, si Macy. Anak, mag-bless ka kay Lolo Elmo. Mano po? Kawaan ka ng Diyos, iha. At siya ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Opo, si Maha nga po pala. Best friend ko. Gusto rin daw po niyang makapagbakasyon kaya isinama ko na. Hello po, Tio Elmo. May mga gwapo po ba dito sa lugar ninyo? Alam mo, Maha, ikaw talaga, no? Kakarating lang natin. Yan agad yung mga tinatanong mo sa tsuhin ko. Naku, pasensya na kayo, Chong, ha? Mapagbiro talaga tong kaibigan ko, eh. Ganito po talaga siya. Okay lang yan. Natutuwa nga ako at mukhang masiyahin yung kaibigan mo eh. At huwag kang mag-alala, Maha. Mababait yung mga kalalakihan dito sa lugar namin. Malay mo, dito mo na makikilala yung magiging boyfriend mo. ay talaga po ba? Di wow naman kung ganun. Gustong gusto ko po yan. Pwede na po ba tayong mamasyal? Lindsay, para may makilala na ako. Sige na, nauna. Ay, sus! Nako, alam mo, tumigil ka nga dyan. Tiyo, pasensya na po talaga, ha? Sorry rin po at bigla-bigla po kung hindi nagpasabi na pupunta po kami dito. Huwag po kayo mag-alala, 1 linggo lang naman Ay, po. nako, walang problema doon. Natutuwa nga ako at magbabakasyon kayo dito eh. Para naman may kasama rin ako dito sa bahay habang nandito kayo. Pero matanong ko lang, bakit nga ba bigla-bigla yung pagdedesisyon mong magbakasyon dito? Kung hindi ako nagkakamali, pasukan pa ng mga estudyante ngayon ah. Ang totoo po niyan, iniwan po kasi ako ng asawa ko, Chong. Pinagpalit po ako sa ibang babae. Kaya po, gusto ko lang po munang makapagbakasyon para kahit papaano, makalimutan ko po yung sakit. Ay, kaya naman pala. O sige, tama yung desisyon mo na pumunta dito para hindi mo muna maisip yung mga ganyang problema. Makakalanghap pa kayo ng sariwang hangin dito sa lugar namin. Lagi naman bukas yung tahanan ko para sa mga pamangkin ko. Salamat po talaga, Tio Elmo. Hindi ko na nga po sana isasama yung anak ko dito kaya lang po, wala naman po kung pwedeng pag-iwanan sa kanya. Kaya nagpaalam na lang po ako sa teacher niya. Nagpasabi na lang ako na pagtutulungan na lang po namin pagbalik namin yung mga mamimiss niya sa school. Mabuti naman kung ganun. O sige, sana ma-enjoy nyo yung pagbabakasyon nyo dito ah. Marami kayong pwedeng pasyalan dyan. Pero may papaalala lang ako sa inyo. Mag-iingat kayo sa labas ng likod ng bahay. Meron kasing punso dyan. Magtabi-tabi po kayo kapag nandyan kayo. Para hindi magalit yung mga duwending nakatera doon. Hindi na ako nasindak o kinabahan man lang sa mga sinabi ni Tio Elmo sa akin. Ilang beses na rin naman kasi akong nakapagbakasyon dito, Mayora. Kaya ilang beses ko na rin naririnig yung mga paalala niya. Basta sumusunod na lang ako sa mga sinasabi sa akin ng mga nakakatanda.
Kaya siguro, wala pa rin akong nakikitang duwende dito. At ayoko na munang isipin ang mga bagay na yan dahil hindi naman sila importante sa akin. Kaya ako nagbakasyon ay para makalanghap ng sariwang hangin sa probinsya. Para makapag-relax at makalimot sa problema. Si Mahay naman, tuwang-tuwa dahil may mga nakilala siyang mga gwapo. Yun nga lang, nang hinayang din siya dahil parang hindi naman siya gusto ng mga lalaking yun. Pero hindi rin siya dapat malungkot dahil mukhang makikilala pa rin niya ang love life niya. Kaya lang, mukhang hindi magagaling ang mga lalaking ito sa mundo ng mga tao. Ay, nakakainis naman oh. Nasaan na ba yung mga yun? Hoy Maha, ang aga-agang ingay-ingay mo. Nakakaya kay Joel mo. Ano naman ba yung problema mo? Eh, nakakabwisit kasi eh. Nawala na naman sa sampayan yung mga panty ko. Ano? Eh di ba nawalan ka rin ng panty nung isang araw? Yun na nga eh. At hindi lang yun pati kahapon. Ang dami-dami pa ng mga yun. Ang bango-bango pa naman ng mga yun pagkalaba ko. Nilagyan ko pa naman ng... Ano nga pala yung ginagamit natin para bumango yung mga damit? Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Hay nako, baka meron tayong kapitbahay dito na malakas mang trip. Bastos naman kung sino man siya. Kung type niya ako, pwede naman siya magpakilala ng maayos sa akin. Alam mo ikaw, ibang klase ka rin no? Nawawalan ka na nga ng mga gamit. Yung kalandian mo pa rin yung iniintindi mo. Bakit? Totoo naman eh. Sa lahat-lahat ng kukunin niya, bakit yung panty ko pa? Ewan ko sa'yo. Alam mo, hanapin mo na lang yung mga yan at baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. Wala nga eh. Kanina pa ako naghahanap, Lindsay. Baka naman may extra panty ka pa dyan. Uy, tumigil ka nga. Hindi kita mapapahiram. Sakto lang yung mga nadala ko dito. Mag-taste ka na muna dyan. Saka na lang tayo bumili kapag pumunta tayo dun sa bayan. Nakakainis naman oh. Hindi ako komportable kapag wala akong suot. Ang hirap pa naman ng ganito. Mga iya, ano bang problema at nagkakagulo kayo dito? At Joel mo, nako po, pasensya na. Naisdorbo po yata namin kayo. Si Maha kasi may problema eh. Ganito po kasi yung nangyari. Nawawala po yung mga panty niya. Oo nga po, Tio Elmo. Akala ko po, mababait yung mga tao dito. Bakit naman po sila ganyan? Hindi na po sila nakakatuwa Alam mo iha, tingin ko, hindi yung mga kapitbahay natin dito yung may gawa niyan. Ay, hindi pa ako sigurado dito. Magpapatawag pa ako ng albularyo. Pero sigurado ako, siya ang makakatulong sa atin para malaman natin kung bakit ka nawawalan ng gamit dito. Noong natuklasan mo, Erning, bakit kaya nawawalan ng damit panloob yung kaibigan ng pamangkin ko? Oo nga po. At bakit po sa lahat-lahat ng mawawala yung panty ko pa? Naku, iya. May nagkakagusto sa'yong duwende. Talaga po, Mang Erning? Uy, Maha, mukhang makikilala mo nga dito sa probinsya yung magiging love life mo. Tumigil ka nga dyan, Lindsay. Mang Erning naman hindi po nakakatuwa yung biro niyo. Hindi ako nagbibiro, iha. Talagang natipuhan ka ng duwende. At kaya niya kinuha ang pante mo para magpapansin sa mo. Huwag ka mag-alala. Nakita ko na yung mga hinahanap mo dahil ibinalik na niya. At hindi lang yun. Ibinalik niya na ng maayos at nakatiklop pa. Nung una Mayores ka, Morena, ayaw pa naming maniwala ni Maha. At inakala pa namin na binibiro lang kami ni Mang Erning. Pero, totoo nga yung sinabi niya. Nakita na lang namin yung mga hinahanap ni Maha sa isang lugar sa bahay ni Tio Elmo. At ang nakakatawa, kasi nakaayos at nakatiklop ang mga bagay na yun. Pinagbindangan pa ako ni Maha na baka ako raw yung nantrip sa kanya. Ugali na kasi namin, Mayora, ang magbiruan sa isa't isa. Pero wala talaga akong alam at wala akong ginawa sa mga panloob niya. Imposible rin naman na isa sa mga kapitbahay naming lalaki ang gumawa noon dahil siguradong makikita at makikilala namin yun. Malaki naman ang tiwala kung hindi magagawa ni Tio Elmo yun, lalo na
sa kaibigan ko. Napapaisip tuloy ako, Mayora. Sino kaya ang gumawa ng bagay na yon sa kaibigan ko? At meron pa kayang mangyayari na mga kababalaghan sa bahay ni Tio Elmo? Wala rin ba si Macy dyan? Lindsay, wala rin dito eh. Naku, nasa na ba yung batang yun? Hindi man lang nagpapaalam kung saan siya pupunta. Yung anak mo rin kasi napakalikot. Kahit nung nasa Maynila pa tayo, ganyan din yan eh. Kaba naman, wag mo na nga sisihin yung anak ko. Hindi na nga ako mapakali dito eh. Oh, bakit? Totoo naman. Alam mo bang kapag pumupunta ako sa inyo, tinataguan ako niyan? Ganun lang naman talaga si Macy. Iintindihan mo na lang yung mga bata. Ang inaalala ko kasi, baka hindi na siya nabibiro ngayon. Baka kung ano na nang nangyari sa kanya. Lindsay! Maha! Ano bang nangyayari dito at parang aligaga kayong dalawa dyan? At Joel mo, si Macy po nawawala. Ano? Sigurado ba kayo? Baka naman naglalaro lang dyan sa labas. Tignan nyo! Kanina ko pa po siya hinahanap at tinatawag sa labas, pero hindi ko pa rin po siya makita eh. Chong, baka po may mangyaring masama sa anak ko. Huwag kang nagsasalita ng ganyan, Iha. Hanapin muna natin siya. Sandali. Subukan nating pumunta dun sa likod ng bahay. Baka nandoon yung anak mo. Pero po, pumunta na po ako dyan kanina. Wala rin po si Macy dyan. Subukan lang natin ulit. Baka naman makita rin natin siya dyan. Sige po, Ma, sumunod ka na sa amin. Baka nandito lang yung bata. Tingnan nyo lang. Tabi-tabi po. Makikiran lang po. Pasensya na po sa istorbo. Macy! Macy! Macy, anak, nasan ka na ba? Macy! Huwag ka na magtago. Nag-aalala na sa'yo ang mama mo. Ma, ano na kayo nangyayari kay Macy? Baka mamaya meron ang kumuha sa kanya. Kawawa naman yung anak ko. Lindsay, tumigil ka nga. Hinahanap na nga natin siya eh. Hindi nakakatulong yung sinasabi mo eh. Mama! Tita Ma, nandito lang po ako. Macy! Anak, saan ka ba nanggaling? Kanina ka ba namin hinahanap? Diyan lang po malapit sa mga halaman, Mama. Kanina ko pa po kayo tinatawag. Hindi niyo naman po ako makita. May mga kalaro pa nga po ako yung ibang mga bata. Nakakatawa po yung suot nila. Uuwi na raw po sila kaya lumapit na po ako sa inyo. Mayores ka, Morena. Ngayon lang talaga nangyari sa akin to. Sa ilang beses kong pagbabakasyon sa lugar ni Tio Elmo. Hindi talaga ako naniniwalang may duwende. Pero dahil sa nangyari kay Macy at sa mga sinabi niyang meron daw siyang mga nakalaro, hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka nga, Mayora, totoong may duwende talaga sa mundo natin. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, hindi na ako natutuwa. Pwede ko pang tawanan yung ginawa nila sa kaibigan ko. Pero hindi ko mapapalagpas ang ginawa nila sa anak ko. Paano na lang kung tuluyan na nilang kunin si Macy sa akin? Mayora, hindi ko makakaya yun. Dahil tanging anak ko na lang ang natitira para sa akin. Ngayon lang ako nakaramdam ng takot sa pagbabakasyon ko dito. At ngayon, parang gusto ko na umalis sa lugar na ito. Gusto ko na sanang umuwi pabalik ng Maynila dahil nga sa hindi magandang nangyari sa anak ko. Pero si Macy na rin mismo ang nagsabi na ayaw pa niyang umuwi dahil nag-e-enjoy pa raw siya dito sa probinsya. Nagtataka naman ako kung bakit. Dahil napansin ko, parang nahihiya naman siyang makipaglaro sa ibang mga bata rito. Pero dahil yun ang gusto niya, pinagbigyan ko na ang anak ko. At isa pa, ayaw din umuwi ni Maha dahil nag-e-enjoy din daw siya kasama yung mga lalaking kapitbahay. Kinalimutan ko na lang ngayon ang pag-aalala ko at inisip ko na lang na baka nag-overthink lang ako. At sayang naman ang bakasyon namin dito.
Gusto ko rin naman na makapagpahinga rito sa probinsya bago bumalik ulit sa trabaho namin sa Maynila. Pero sana lang, Mayora, wala na ulit mangyayaring hindi maganda sa amin. Lalong-lalo na sa aking anak. Macy? Macy? Macy! Ano namang ginagawa mo dyan? Mama, naglalaro lang po. Tama na yung laro. Pumasok ka na dito sa loob ng bahay. Mamaya na, gusto ko pa maglaro eh. Ay anak, mag-ingat ka dyan ha. Alam mo namang may punso dyan. Apa, mahingat naman po ako. Magtabi-tabi po ka ha. Apa, Mama. Ay, napakakulit talaga ng batang yan. Di mapagsabihan. Baka mamaya kung saan na naman siya pumunta. Hayaan mo na. Baka naiinip lang at wala siyang makalaro. Nahihiya yata siya sa ibang mga bata dito kasi hindi niya kakilala. Naaawa na nga ako sa anak ko eh. Sa totoo lang, kahit hindi niya sinasabi sa akin, alam ko nasasaktan siya sa nangyari sa amin ng papa niya. Kaya nga intindihin mo na lang. Ngayon mo lang siguro siyang nakitang naging masaya. Magmula nang maghiwalay kayo ni Robert. Huwag mo sabihin sa akin yung pangalan ng lalaking yan. Ikaw nga yung unang nag-mention tungkol sa kanya eh. Teka. Wala man lang bang paramdam yun sa'yo hanggang ngayon? Hindi na magpaparamdam yun no. Nakipaghiwalay na nga eh. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Sinabihan ko pa rin siya na nandito kami ni Macy sa probinsya. Ayun, wala. Di rin nag-reply. Ibang klase talaga yung asawa mo. Pero nakatulong naman ba yung pagpunta natin dito sa probinsya niyo? Ayun, kahit pa paano. Medyo nakakalimutan ko na may ginawa sa akin nilintik kong asawa. Kaya pa tahimik kasi dito eh. Mababait pa yung mga tao. Tama ka dyan. Sana nga, dito ko na talaga makilala yung love life ko. Pero parang gusto ko na rin umuwi na tayo sa Maynila. Ito naman kinikilig nga ako dito tapos ikaw naman masyado kang seryoso. Maha, hindi ko kasi maiwasang mag-alala. Magmula nang biglang nawala si Macy, hindi na ako mapakali. Parang pinagtitripan tayo ng mga duwende dito eh. Naniniwala ka ba talaga doon? Maha, ano ka ba? Pati nga ikaw na biktima, di ba? Malay mo, kung sino lang yung gumagawa sa akin nun. Tsaka tingin ko nung nawala si Macy, sa sobrang pag-aalala natin, hindi natin siya nakita agad. Yun lang yun. Ewan ko ba? Basta magpapaalam na lang ako na maayos kay Tio Elmo. Nakakahiya na rin kasi sa kanya. Mama! Oh, bakit Macy? Ano nangyari? Mama, nasira ko yung punso. Ano? Bakit mo nasira? Ano bang ginawa mo? Nagsabi ka ba ng tabi-tabi po? Hindi po. Inasipa ko. Hindi ko naman sinasadya eh. Anak, mag-iingat ka naman. Sinasabi ko na nga ba eh. Diba sinabihan na kitang huwag maglaro doon? Halika na nga dito. Pumasok ka na dito sa loob. Baka mamaya kung ano pa yung masira mo dyan. Mapapagalitan pa tayo ni Tio Elmo eh. Mayora Iska Morena, ngayon na lang ulit ako kinabahan ng ganun katindi sa buong buhay ko. Kahit na hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento nila tungkol sa punso, ngayon lang kasi ako nakasira ng punsong yon sa pagbabakasyon ko dito sa probinsya. At tulad nga ng inaasahan ko, napagalitan nga kami ni Tio Elmo. Baka raw kasi may mangyaring hindi maganda kay Macy. Alam ko na hindi niya intensyon na magalit sa amin at naiintindihan kong nag-aalala lang siya para sa aking anak. Pero hindi ko rin maiwasan makipagtalo ng mga oras na yun dahil lalo lang kaming natatakot ni Maha para sa bata. Kaya nga kami nagbakasyon ay para maging masaya at makapagpahinga, hindi para ma-stress ng dahil sa punsong yun. Humingi na lang ako ng pasensya kay Tio Elmo dahil mali rin ang inasal ko. At tinanggap naman niya yun. Pero mukhang may punto nga ang tsuhin ko. Dahil Mayora, bigla-bigla na lang nagkasakit ang anak kong si Macy. Macy, anak? Teka, sandali lang. Maha, wala na bang gamot dyan? Ay naku, Lindsay, wala na eh. Naubos na yung mga gamot na dala natin. Naku, kailangan pa nating bumaba sa bahayan para lang makabili ng gamot. Kamusta na ba si Macy? Ganun pa rin eh. Ang taas pa rin ang lagnat niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makabangon sa kama. Kahapon pa ganyan yung kondisyon niya.
Ano kaya kung dali na natin siya sa ospital? Wag! Huwag niyo siyang dadalin sa ospital. Hindi nila kayo matutulungan doon. Ano po? Joel mo naman. Nakikita niyo po ba kung ano nangyayari sa anak ko? Naiintindihan kita, Lindsay. Pero hindi yan yung solusyon nito sa problema natin. Kung ganun po, ano po yung dapat naming gawin? Hindi na po ako mapakali dito. Tulungan niyo naman po ako. Tutulungan nga kita. Kaya nga tatawagin ko si Erning para malaman natin kung ano yung nangyayari sa anak mo eh. Ang kailangan ko po ngayon, espesyalista na magpapagaling sa anak ko. Kailangan ko po ng doktor, hindi ng albularyo. Mama, hindi ko na po talaga kaya. Ay, naku, Lindsay, iba na yung nararamdaman ko para kay Macy. Kailangan may gawin na tayo ngayon. Lindsay, makinig ka sa akin. Naiintindihan ko kung saan yung pinanggagalingan mo. Pero magtiwala ka naman sa akin. Joel mo, nirirespeto ko po kayo. Nirirespeto ko po rin yung paniniwala niyo. Pero gusto ko lang gawin kung ano po yung mas makakabuti para sa anak ko. Sa tingin mo ba, ipapahama ko yung anak mo? Lindsay, kilala mo ko. Hindi ko gagawin yan. Uulitin ko. Magtiwala ka lang sa akin. Gagawin ko yung lahat para mailigtas natin ang anak mo. Pagkasanang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo. Pero kaya nagyayari ito sa anak mo dahil may itim na duwende na nagalit sa kanya. Ano po? Itim na duwende? Oo, yan ang pinakamasamang uri ng duwende. Ay, nakakatakot naman po pala talaga yung duwende na yan, no? Una yung panty ko tapos ngayon ito. Nagalit ang itim na duwende dahil nagambala siya nung nasira ng bata ang punso. Sinasabi ko na nga ba eh, may hindi magandang mangyayari ng dahil dun sa punso. Ilang beses ko na kayong pinagsabihan na mag-iingat kayo sa likod ng bahay. Ay, ito na nga yung iniiwasan kong mangyari. Sorry po, Tio Elmo. Pero sana po, huwag na lang po tayo magsisihan. Tulungan na lang po natin yung anak ko. Erning, ano bang pwede natin gawin para mailigtas yung bata? Kailangan ninyong magbigay ng alay sa itim na duwende bilang pagbibigay ng respeto sa kanya. Kailangan nyo ring mangako sa kanya ay hindi nyo na siya gagambalain. Gawin nyo yan at sigurado akong patatawarin na siya ng itim na duwende. Sa mga ganitong pagkakataon, Mayora, wala na akong oras para pagdudahan pa si Tio Elmo. Nagtiwala na rin ako kay Mang Erning. Ayoko na magmarunong at magmagaling pa. Nanganganib ang buhay ng anak ko at sila ang nakakaalam kung ano nga dapat ang gawin. Kaya wala akong pagpipilian kung ano ang hindi lang magtiwala sa kanila. Sinunod namin ang pinagagawa ni Mang Erning. Agad na nagpakuha si Tio Elmo ng isang manok para gawing alay sa punso. May mga ginawa pang seremonya si Mang Erning sa lugar kung saan ang punso. Humingi rin kami ng patawad sa itim na duwende dahil nagambala siya ni Macy. Nangako rin kami na hindi na ito mauulit pang muli. Nagdasal din ako, Mayora, na sana'y gumaling na ang anak ko. Dahil hindi ko kakayanin kung sakaling mawala siya sa akin. Kung may mangyayari pang masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Kinabukasan nga, Mayora, nagulat ako. Dahil biglang gumaan ang pakiramdam ni Macy. Mayora, mukhang gumaling na ang anak ko. Oh, Macy, kamusta na yung pakiramdam mo? Okay naman po ako, Mama. Salamat naman, anak. Pinag-alala mo si Mama, alam mo ba yon? Sorry po, Mama. Sa susunod, huwag na matigas ang ulo, ha? Susunod lagi sa sinasabi ni Mama para hindi ka na ulit nagkakasakit. Opo. Promise ko po yan. Very good. O sige, kumain ka na. May ulam dyan sa mesa. Mama, may sasabihin po ako sa inyo. Tungkol naman saan, anak? Nanaginip ako, Mama. Nakausap ko yung duwende. Anong sinabi niya sa'yo? Nagbanta ba siya? Galit pa rin ba siya sa'yo? Hindi na raw po siya galit. Hindi na raw po niya ako guguluhin. Mabuti naman kung ganun, anak. Kasi kung
may gagawin ulit siyang hindi maganda sa'yo. Hindi ko na talaga kakayanin. Huwag na po kayo umiyak, Mama. Okay naman ako eh. Sorry anak, nadala lang ako ng emosyon ko. Ang akala ko kasi mawawala ka na sa akin eh. Sabi lang po nung duwende, huwag na raw po ako babalik dun sa lugar nila. Oo anak, hindi ka na babalik doon. Hindi ko na hayaan pang mapahamak ka ha. O sige na, kumain ka na doon. Sige po, kakain na ako, Mama. Tinsay, samahan mo muna sina Maha at Macy dun. Kumain ka na rin. Susunod rin po ako, Cho Elmo. At Chong, maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo para mailigtas si Macy. Walang anuman yun. Siyempre, gagawin ko yung lahat para sa anak ng pamangkin ko. Sorry din po ha. Alam kong nakapagsalita rin po ako ng hindi maganda sa inyo. Nadala lang po talaga ako ng emosyon ko sa sobrang pag-aalala ko sa anak ko. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, ligtas na yung anak mo. Gusto ko rin humingi ng dispensa sa'yo. Pakiramdam ko, kapabayaan ko rin kung bakit napahamak si Macy. Huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Kami rin po ni Maha yung nagkulang sa pagbabantay sa kanya. Kasalanan din po namin. Pero sana po, huwag na po kayong magalit sa naging desisyon ko ha. Talaga bang uuwi na kayo pabalik sa Manila? Opo, Chong. Pasensya na po talaga kayo. Gusto ko po sanang magtagal dito. Wala, ganun talaga. Maraming salamat din po sa pagtanggap niyo po sa amin ha. Naging masaya rin naman po kami sa bakasyon namin. Pero hindi niyo rin kasi may aalis sa akin na mag-alala. Lalong-lalo na dun sa nangyari sa anak ko. Mayora Iska Morena, umalis na kami agad pauwi ng Maynila pagkatapos namin kumain. Siguro, may mga magsasabing nakakahiya kay Tio Elmo ang ginawa ko, pero hindi nyo rin maiaalis sa akin na mag-alala pa para kay Macy. Muntit na mawala sa akin ang anak ko at hindi ko nahahayaan pang mangyari na meron pang hindi magandang mangyayari sa kanya. Naintindihan naman ni Tio Elmo ang naging desisyon ko. At siya pa ang nag-alok sa akin na ihahatid niya kami palabas ng probinsya. Hindi ko na rin siya tinanggihan sa alok niya dahil ayoko na rin naman na lalo ko pa siyang mainsulto sa pag-alis namin. Nangako na lang ako sa kanya na babalik na lang kami sa susunod na bakasyon. Pero sa totoo lang, nagdadalawang isip na ako kung babalik pa ba ako sa lugar na yun. Hindi nyo rin naman siguro ako masisisi sa nararamdaman ko. Kahit sino naman ang makaranas ng katulad na nangyari sa amin, matatakot din. Kaya ngayon, pinag-iisipan ko pa rin naman kung babalik pa kami. Pero sana, hindi na kami gambalain o hindi na kami ang makagambala. Lalo na sa mga duwendeng nakatira sa punso sa likod ng bahay ni Tio Elmo. Hanggang dito na lang muna, Mayora Iska Morena, ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Lindsay.